Ilang gabi hindi kaaya-aya ang katahimikan ng isang bakanteng bahay. Napakakapal naririnig mo ang sarili mong kalungkutan na humihina. Dahan-dahang bumukas ang kamera, malapad. Dahan-dahang nagpaning sa isang katamtamang suburban na bahay. Ang ilaw ng balkonahe ay bahagyang kumikislap sa makapal na kadiliman. Walang tunog maliban sa hangin. Nagpapatuloy ang voiceover, dahan-dahang paghinto, pagtaas ng psychological compression. Nang umalis ang aking mga magulang sa lungsod, naisip ko na ang 10 araw lamang ay magiging ganap na kalayaan. Ngunit ang kalayaan ay parang tahimik na tubig, habang tumatagal, mas bumibigat at mas bulok. Loob ng bahay, binaryanye. Ang maliit na sala, mga lumang sahig na gawa sa kahoy, ang mabagal na pag-ikot ng ceiling fan, ang liwanag mula sa na kumikislap sa dingding. Close up, ang isang mangkok ng cereal ay halos walang laman, ang metal na kutsara ay tahimik na kumakalas sa mangkok na lumilikha ng isang malungkot na etyo. Protagonista, isang binata, payat na naka-shorts at shirt, nakadapa sa sofa, nakayuko ang ulo, ang bughaw na liwanag mula sa na nagbibigay liwanag sa kanyang mukha na pagod. Noong una, pamilyar ang lahat. Umiikot ang pamaypay, lumalamig ang pinto, naghuhuni ang AC ng mga lumang pelikula. Ang karakter ay shuffled sa kusina, binuksan ang pinto ng refrigerator. Ang malamig na hangin ay lumabas na parang usok, ngunit wala itong nagawa para maibsan ang mainit na bumabalot sa bahay. Kumuha ng isang lata ng soda, ipop ang takip, ang tunog ng gas na sumisitsit, umaalingaw-ngaw sa makapal na hangin. Ang kamay na may hawak ng lata ay marahang nyugyog ang lata, isang patak ng malamig na tubig ang bumagsak sa sahig. Lumabas yan mata ay bintana. Tumingin ang karakter sa likod bahay, kung saan nilamon ng kadiliman ang lahat ng hindi nakikita. Tanging mga tagpi-tagpi lamang ng mga puno ang bahagyang umugoy, parang mga anino. Ngunit noon nagsimulang matutong magsalita ang dilim. Sa pamamagitan ng paghawak sa salamin napakamarahan. Nagulat ang karakter, mabilis na sumilip sa bintana ang tensyonado niyang mga mata. Nanatili ang kamera sa panlabas na anggulo, wala ang madilim na gabi at ang itim na anino ng mga puno. Bumuntong hininga ang karakter, umiling, pilit na umiti ng mahina na para bang pinapatatag ang sarili. Bumalik sa sala, ang soda ay maaaring nanginginig sa kanyang kamay, ang ay patuloy na kumikislap ng hindi pantay. Sabi ko sa sarili ko, imagination ko lang. Ngunit ang pag-click na yon, sa unang pagkakataon, gusto lang nitong malaman ko na hindi na ako nag-isa. Kung makarinig ka ng pag-click na ingay mula sa dilim, huwag magbukas ng ilaw. Suburban house, paglubog ng araw. Frame, ang kamera ay lumilipat mula sa isang maputlang orange na kalamitan patungo sa isang mapayapang suburb, mga simpleng bahay na nakahanay sa mga desyerto na kalye. Ang liwanag ng hapon ay nagpapakulay dilaw sa tuyong damo. Interior ng bahay. Ang mga bintana ay bukas, ang mga manipis na kortina ay kumakaway ng mahina. Ang malakas na pag-ihip ng ceiling fan na may halong paglangit-ngit ng kahoy na pinto sa tuwing may simoy ng hangin. 10 days alone. I thought it would be like a vacation, tahimik, libre, walang mang-istorbo sa akin. Ang kamera ay patuloy na nagpan. Ang luma, basag na sahig na gawa sa kahoy. Ang lumang ay kumikislap sa isang black and white sci-fi na pelikula. Ang imahe ay malabo, kumikislap ng hindi tuloy-tuloy. Sa mababang mesa, halos walang laman ang isang mangkok ng cereal. Ang isang metal na kutsara ay bahagyang tumapik sa mangkok, kumalatong, ang monotonous na ritmo ay umaalingaw-ngaw sa malawak at walang laman na espasyo. Pangunahing tauhan. Isang binata, mga 19 tandang bawas 20 years old, nakasuot ng maluwag na shirt, shorts, medyo magulo ang buhok.
Nakahiga sa sofa, ang mga mata na walang iniisip na nakatingin sa Lee. Ang kanyang mukha ay walang pakialam at medyo pagod. Ang kanyang mga kamay ay tamad na hinahalo ang kutsara sa mangkok. Ang matalim na tunog ay tila binibigyang diin ang kawalan. Kusina. Sinusundan ng kamera ang karakter na nakatayo, naglalakad papunta sa kusina. Bumukas ang pinto ng refrigerator, sumikat ang malamig na liwanag, naglalabas ng agos ng puting singaw. Ang karakter ay kumukuha ng isang lata ng soda, binuksan ang takip ng tasa. Ang tunog ng pagtagas ng gas ay malinaw na naririnig sa tahimik na kusina. Hawak ang lata ng soda, nakasandal sa counter. Ang mga mata ay nakatingin sa madilim na bintana. Narrator mabagal, mahigpit. Ang hindi ko pinaghandaan ay ang katahimikan. Yung tipong tahimik na makapal, nakakapit sa balat, tumatago sa baga, nagpaparinig sa bawat hininga. Iyan labas ng window. Iyan ang character. Nakikita ang likod bahay ng madilim na ilaw ng balkonahe. Bahagyang nanginginig ang mga itim na palumpong. Ang mga puno ay silweta laban sa malalim na lilang kalangitan. Dagdag pa, sa tabi mismo ng kahoy na bakod, mayroong isang maliit, madilim na anino, isang malabo na hugis, hindi malinaw, isang lumang tuod ng puno. Isang tambak ng basura. Oh! Iba pa? Tumawag, kakaibang tunog. Biglang. Isang maliit na pag-click tulad ng mga kuko na bahagyang nagkakamot ng salamin. Tumalon ang karakter. Nanlaki ang mga mata, nakatutok sa bintana. Ang kamera ay nananatiling tahimik, kadiliman lamang. Ang hangin ay marahang kumakaluskos sa mga sanga, wala. Kapag nabubuhay ka ng matagal sa kadiliman, magsisimula kang isipin ang mga bagay na wala doon. O mas masahol pa, mga bagay na nariyan, ngunit hindi mo napansin. Bumalik sila. Huminga ng malalim ang karakter, mahinang humiti sa sarili, at umalis sa counter ng kusina. Naglalakad sa bintana, kaswan na hinihila ang mga kortina na isinara. Bumalik sa sofa, lumuhod, lata ng soda na inilagay sa tabi ng isang lumang mangkok ng cereal. Ang kamera ay nag-zoom in sa screen ng Ehi. Ang pelikula ay patuloy na nagpi-play. Ang mga pilak na spaceship na kumikislap sa simulate na universo, walang tunog, isang walang buhay na pagkurak. Isang click lang. Ngunit ito ang unang senyales. Fade lyric, black screen. Ang pangalawang pag-click, mas malalim, mas malinaw, na parabang nagmumula sa mismong bahay. Elitala si production. Tono, mainit na tag-araw, malalim na kulay kahel na liwanag, mapang-api, masikip na pakiramdam. Walang jump scare. Gumamit ng katahimikan upang bumuo ng takot, isang bagay na gustong-gusto ng mga American audience. Narrative pacing, mabagal, steady, hakbang-hakbang, paglalagay sa manonood sa alerto, at pagdududa sa kanilang sariling mga pandama. LA hindi karaniwang signal. Huni ng mga insekto. Tunog ng ceiling fan na mabagal na umiikot, humuhuni. Tunog ng maliit na ri na nagpapatugtog ng lumang pelikula. Ang pangunahing tauhan ay nakahiga sa sofa. Ang liwanag mula sa maputlang asul na screen ng Ehi na nagbibigay liwanag sa kanyang mukha na walang pag-isip. Detalye, window. Nakatingin sa labas ng bintana mula sa sofa. Ang tanging nakikita niya ay ang madilim na anino ng likod bahay. Ang mga kurtina ay bahagyang umuugoy. Noong una akala ko hangin. Ngunit ang hangin ay hindi kumakatok sa pinto ng ganoon. Bumangon ang karakter, dahan-dahang naglakad patungo sa bintana, at bahagyang binuksan ang mga kurtina. Kamera, dahan-dahang nag-zoom sa kadiliman sa labas, ang parehong anino sa bakod. Ngunit ang hugis ay tila nagbago ng kaunti, hindi na ito bilog na parang tuod ng puno, parang mas matangkad. Umiling ang karakter,
Isinara ang mga kortina, pinatay ang AE, at umakyat sa kwarto. Montage, maraming nights pass. Mabilis na pagkakasunod-sunod ng paggalaw. Ang karakter ay nakahiga sa kama, naghahagis at lumiliko. Isang katok sa bintana tuwing gabi, clack-clack. Ang ilaw ng sensor sa bakuran ay biglang bumukas, pagkatapos ay namatay. Ang anino sa tabi ng bakod ay tumataas, payat, at hindi gaanong matatag bawat gabi. May mga bagay na, kung paulit-ulit ng sapat na beses magsisimulang masira ang kalooban. Nagsimula akong magtaka, nakikita ko ba talaga o ang utak ko ba ay naglalaro ng malupit na biro? Daytime cut. Si Mia, 19, isang batang babae na may kayumangging buhok na nakatali, nakasuot ng simple, ay bumisita. Biro ni Mia, hawak ang isang bag ng mga lumang iye at isang pakete ng Oreo. Dialogue. Mia, natatawa, buhay, ermitanyo. Character, trying to love, hindi pa patay sa boredom. Mia, isa sa ilang tao na nakaalala sa akin noong nawala ako. Mga detalye, eksena hinila ni Mia sa sofa, pinapanood ang isang masamang horror movie, kumagikik, naghagis ng cookies sa kanyang bibig. Night, sleeping with Eli. Nakahiga kayong dalawa sa sofa, dim lights ang sala. Ang AC ay nagpi-play ng ingay sa background. Si Mia ay nakatulog at ang karakter ay umiikot-ikot, ang mga mata ay dilat. Ibinaling ng karakter ang kanyang ulo, kameray. Sa bintana, bumukas ang ilaw ng sensor, isang mahinang ilaw ang sumisikat sa likod bahay. Lumapit na ang anino, wala na sa bakod, kundi sa tabi mismo ng mga kasangkapan sa likod bahay. Mas malapit, mas malinaw, at mas matangkad sa kahit na sinong nakilala ko. Hinpitla ni M. Hugi. Ang ilaw ng sensor ay kumikislap, ang ilaw ay dim. Sa sandali ng matatag na liwanag, mabilis na umikot ang kamera upang makita ang isang hindi pangkaraniwang matangkad, manipis, deformed figure, walang mukha, walang buhok, katawan na parang tinunaw na wax. Dilat na dilat ang mga mata ng karakter. Mabilis ang kanyang paghinga. Ang karakter ay nanginginig at umaatras, hindi na nangangahas na hilahin ang mga kortina. Psychological highlight. Isang close-up ng karakter na nakaupo sa sahig, nakasandal sa sofa, nakayakap sa kanyang mga tuhod, humihina ng malalim. Hindi ito imahinasyon. Ito ay hindi isang ilusyon. Nakatayo ito. Hinihintay ako. Eerie emergence kapag inay natutuhan na sandinye. Kinabukasan. Ang pangunahing tauhan ay nakaupo ng hindi gumagalaw sa hapagkainan, isang mangkok ng malamig na cereal sa harap niya, nakatitig sa labas sa likod bahay. Akala ko itataboy ito ng liwanag ng araw. Pero ang liwanag nagpapalalim lang ng dilim. Detalye, backyard. Iyan ang kamera. Ang likod bahay ay desyerto. Ang plastic patio chair ay nakaanggulo, hindi natuwid. Walang tao, ngunit ang hangin ay mabigat, mapangati. Ang upuan ay hindi umiikot sa sarili. At ang kadiliman ay hindi gumagalaw ng mag-isa. Ipinakilala bagong kwento. Character na may hawak ng telepono. Nag-aalangan na nag-text kay Mia, libre ka ba ngayong hapon? Sagot ni Mia, may tent ka ba? Icon na kumikislap. Isang eksena ng dalawang nag-impact ng gamit sa camping, isang maliit na tent, sleeping bag, flashlight, merienda. Magkasama silang naglalakad sa isang maliit na bahagi ng kakahuyan sa likod ng isang residential area. Kung may naghahanap sa akin, siguro dapat ko na itong ilabas. Setting D Camp El Kagubatan.
Liwanag, gabi na, ang araw ay kumukupas sa likod ng makakapal na mga dahon. Nagtayo ang dalawa ng tent sa isang tahimik at bukas na lugar na napapaligiran ng mga lumang puno. Isang maliit na campfire, nakaupo at nagkukwento, kumakain ng cookies, nagbibiruan. Isang bahagyang pakiramdam ng seguridad. In the wild, I thought I would be smaller, not worth that thing's attention. Nagkamali ako. Dumating Benny gabi, kakaibang penomena. Total na dilim, tanging ang dilaw na ilaw ng isang flashlight. Nakahiga ang dalawa sa tent, humihina ang mga boses habang natutulog si Mia. Characterly camera, dilat ang mga mata, nakatingin sa kisem ng tent. Ang ingay ng mga tuyong dahon na kumakaluskos sa labas. Bahagyang gumagalaw ang tent na parang tinatangay ng mahinang hangin. May something sa labas. Hindi ito hangin. Lilipat ng lantern. Lantern scene, ang parol ay umuugoy ng marahan, liwanag na tumatawid sa tent. Close up, ang anino ng isang matangkad, manipis, hindi regular na hugis na bagay, nakatayo sa gitna ng mga puno. Ang karakter ay bumulong kay Mia. Mia, gising na. Inaantok na umupo si Mia, tahimik silang dalawa na nakatingin sa siwang ng tent. Climax, unang contact. Mula sa malayo, nagsisimulang gumalaw ang bagay, mabagal, maindayog, parang ginagaya ang lakad ng tao. Ang silweta ay hindi bilog, ang mga kasukasuan ng mga limbs ay tila yumuko pabalik. Namatay ang parol, nilalamon ng kadiliman ang lahat. Tunog, ganap na tahimik. Walang hangin, walang tunog. Tunog lang ng tibok ng puso. Senses full. Mga mata ng karakter. Tense, sinusubukang tumagos sa dilim. Isang silweta ang kumukutitap, pagkatapos ay mawawala na parang pinaglalaruan ang mga pandama. Akala ko ay anino. Pero hindi nawala nung namatay ang ilaw. Tumakas. Hinatak ni Mia ang kamay ng karakter at nagmamadaling nag-impeke ang dalawa. Tumatakbo, lumilingon sa likod, mga yabag na malapit sa likuran. Walang tiyak na hugis, ang pakiramdam lamang ng pagsunod sa buong paraan. Pagdating sa bahay, sinara ang pinto, nilock lahat. Nakatingin sa bintana ang karakter, ang likod bahay ay walang laman, ang patio chair ay nakaliko sa ibang anggulo, sa pagkakataong ito ay nakaharap sa kakahuyan. Hindi lang basta lumalapit. Natututo ito kung paano maging ako. Fade live, black screen. Natututo diyan ay kadiliman maging niye. NLA araw pagkatapos. Tagpo sa umaga, maputlang sikat ng araw sa maalikabok na bintana. Ang bida ay tahimik na nakatayo sa likod bahay, nanginginig ang kanyang kamay na may hawak na malamig na tasa ng kape. Nandoon pa rin ang patio chair, ngunit bawat araw, medyo lumalapit ito sa bahay. At laging nakaharap sa pinto. Tuwing umaga tinitignan ko kung hanggang saan na. Silya lang sabi ko sa sarili ko. Pero patuloy ang pawis ng mga palad ko. Fenomena ng bahay. Ang ilaw sa kisam ay kumikislap, ang liwanag ay umaalog-alog na parang mahinang circuit. Mabagal na umiikot ang ceiling fan, pagkatapos ay huminto, mag-isa. Iyan ang character. Nakatayo siya nang hindi gumagalaw, bumubuhos ang pawis mula sa kanyang mga templo, ang mga mata ay nakadikit sa siwang ng pinto. Alam nitong nanonood ako. At ito ay naghihintay na magkamali ako. Detalye ng window mirror. Nakatayo ang karakter sa kusina, nakatingin sa labas ng salamin na bintana. Nakatutok ang kamera sa refleksyon. Ang karakter ay nag-aangat ng isang basong tubig, ngunit ang imahe sa baso ay hindi agad sumusunod, ito ay huminto ng kalahating beat. Ang pagninilay ay tungkol sa imitasyon. Ngunit ang bagay na ito, natututo itong gumaya ng hindi perpekto. Insomnia, paghahap.
Mabilis na montage. Ang karakter ay humahagulgol at lumiliko sa kama, madilim ang mga mata, ang mga kamay ay nakahawak sa mga kumot. Isang mahinang pagtap sa salamin na pinto tuwing gabi, regular na gaya ng mekanismo ng relos. Paminsan-minsan ay bumukas ang ilaw ng sensor, ngunit kapag tumingin ka sa labas, wala. Pace, ang mga shot ay mas mabilis, ang mga transition ay mas madalas, na nagbibigay diin sa nervous breakdown. For 3 days, I didn't dare sleep. Dahil natakot ako na paggising ko, wala na ako sa sarili ko. Reality distortion. E-shot. Gabi na, naglalakad ang karakter sa bahay. Kinusot ng karakter ang kanyang mga mata, lumapit sa salamin na pinto. Sa pamamagitan ng salamin, may nakatayo sa bakod, kasing tangkad niya, malabong hugis, ang ulo nito ay nakatagilid sa hindi natural na anggulo. Itinaas ng karakter ang kanyang kamay, ang figura sa labas ay itinaas din ang kanyang kamay, ngunit hindi masyadong magkatugma. Hindi lang ako kinokopya. Nagsasanay para palitan ako. Ang karakter ay kumukuha ng flashlight, tiptoes papunta sa likod bahay. Ang flashlight ay nagwawalis sa mga palumpong, upuan, at pagkatapos ay tumitigil. Isang figura, matangkad, payat, at hubot-hubad, nakatayo na parang estatwa sa patio chair. Ang kalahati ng mukha ay natatakpan ng dilim, ngunit ang kalahati ay nakikita, kapareho ng figura, ngunit hindi perpekto, ang mga mata ay hindi magkatugma, ang ngiti ay baluktot. Itinaas ng figura ang kamay, dahan-dahang kumakaway. Ang figura ay nananatiling nakahawak sa flashlight. Lumalakas ang hangin, umuuga ang upuan sa pasyo, umuuga. Itinaas ng anino ang paa nito at humakbang pababa, ang bawat galaw ay parang natutong maglakad muli. Walang laman ang mga mata, sumusunod sa figura. Kapag ang anino natutong lumakad, hindi na lang basta sumusunod sa'yo. Ito ay nagiging ikaw. Kagabi, nagpalit din ni anino. Gabi, naliliwanagan ng buwan, liwanag na may halong makapal na fog. Likod, ang upuan sa pasyo ay hindi na nakaharap sa bahay gaya ng dati, ngunit nakaharap sa kakahuyan, isang maliit, ngunit nagsasabi ng pagbabago. 10 araw. At sa wakas tumigil ito sa pagtingin sa akin. May nahanap itong iba. Build up, lantern scene 2 me time. Pangunahing tauhan. Nakatayo ng hindi gumagalaw sa madilim na sala. Flashlight sa kamay, ngunit hindi nakabukas. Mga matang nakatingin sa labas ng bintana. Bigla, isang malabong kulay kahel ang kumikislap mula sa likod bahay, lantern, isang tao, o isang bagay, ang nagsabit ng parol sa isang mababang sanga. Ang ilaw ay dim na nagbibigay liwanag sa upuan. Mabagal na ang gulo. Patio chair at sa ibabaw nito, may silweta na nakaupo na hindi gumagalaw. Dahan-dahang gumagalaw ang kamera. Matangkad, manipis na figura sa maluwag na shirt, shorts, kapareho ng karakter. Mukha, madilim sa orange na liwanag, kalahati ng mukha ay nakalantad, ngunit walang simetriko, nakatagilid ang ngiti, ang kaliwang mata ay bahagyang mas mababa sa kanan. Harap ni face. Binuksan ng karakter ang pinto ng pasyo, lumabas. Ang malamig na hangin ay tumatama sa balat. Kaluskos sa ilalim ng paa ang tuyong damo. Kailangan kong makasigurado na ako pa rin. Gumagalaw papalapit. Hindi gumagalaw ang silhouette sa upuan, pero ang maitim nitong mga mata ay diretsong nakatingin sa karakter. Tense na detalye. Malumanay na umuugoy ang parol. Dahan-dahang itinaas ng duplicate ang kamay nito, bahagya itong iwinawagayway, katulad ng galaw ng karakter noong nakaraang araw. Lumalawak ang baluktot ng ngiti, baluktot ng ngipin, may batik-batik na itim. Nawala ng kamalayan. Ang karakter ay biglang bumagsak sa kanyang mga tuhod, huminga ng mabigat, malabo ang mga mata. Ang mundo ay umiikot, ang orange na liwanag ay nabasag. Fade black screen.
Gumising. Kinaumagahan. Ang karakter ay nakahiga sa sahig ng sala. Ang ilaw sa kisam ay umaalingaw-ngaw. Normal ang lahat. Nakasara ang pinto ng pasyo. Walang laman ang likod bahay. Nakaharap na naman sa bahay ang pasyo chair, tuwid. Nakabalik sa pwesto ang lahat. Parang panaginip lang kagabi. Kakaibang palatandaan. Naglalakad ang karakter sa banyo. Naghilamos ng mukha, tumitingin sa salamin. Pagninilay, kanyang sarili, ngunit may mali. Iyan ang kamera. Itinaas ng karakter ang kaliwang kamay, bahagyang itinaas ng salamin ang kanang kamay sa likod. Yumuko siya, hinihinal, muling naghilamos ng mukha. Tumingala, refleksyon na nakangiti habang siya ay hindi. Wala nang refleksyon. Tanging isang copycat. Ang karakter ay tumalikod sa salamin. Sa madilim na sulok ng sala, ang pinto ng pasyo ay nagbubukas ng isang bitak, isang makitid na siwang. Tunog. Ang isang maliit na pag-click tuyo, matalim. Nag-aaral ito. Hanggang sa maging ikaw. Fade blue, black screen. Ang pangalawang pag-click mas malapit, sa likod mismo ng likod ng ulo.